Ano ba talaga ang tunay mong pagkakakilanlan? Titig na tanong ni Lauren H., isang babaeng Amerikana, sa lalaking nasa harapan niya. Sa loob lamang ng isang araw ng pag-shoot ng kanyang documentary sa Maynila, ang lalaking laging nasa kanyang kaliwa at likuran bilang night security consultant ay mabilis na napasuko ang isang tinidyer na nagtatangkang kumuha ng mga iligal na larawan sa loob ng 3 segundo. Siya'y nagdusa sa loob ng 15 taon dahil sa hindi makalabas sa gabi matapos ang isang pagnanakaw noong siya'y 12 anyos. Ang kanyang takot ay nagpabagsak sa kanyang pakikisalamuha, pag-ibig at trabaho. Ngunit sa Maynila, sa unang pagkakataon, nalaman niyang posible ang gabi na hindi katatakutan. Alam din ni Lauren na malapit na siyang gumawa ng pinakakawakang desisyon sa kanyang buhay. Ngayon, pakinggan natin ang kwentong ito tungkol sa paghahanap muli ng tapang at pag-ibig sa dilim ng Maynila. Ako si Lauren H., 27 taong gulang. Ako ay ipinanganak at lumaki sa Chicago, USA. Ako ngayon ay isang professional researcher at assistant director para sa mga dokumentary ng Netflix. Sa madaling salita, ang trabaho ko ay magsaliksik at mag-organisa ng lahat ng datos na kailangan para sa paggawa ng documentary. Minsan kailangan kong bisitahin ang mga lugar. Minsan naman ay kasama ko ang direktor sa pagpaplano ng shooting. Naniniwala akong napakahalaga ng aking trabaho dahil maaari akong makahanap ng mga kwento mula sa iba't ibang panig ng mundo at maiparating ito sa mga manonood. Nakatira ako ng mag-isa sa isang maliit na apartment sa hilagang bahagi ng Chicago, sa distrito ng Lincoln Park. Pagbukas ko ng bintana, nakikita ko ang tanawin ng Lake Michigan sa araw. Napakaganda ng tanawin sa araw, ngunit paglubog ng araw, ang magandang tanawin na iyon ay nagiging simbolo ng aking takot. Mayroon kaming pamilya, tatay, nanay, at ang aking nakababatang kapatid na lalaki na 2 taong mas bata sa akin. Si Papa ay nagpapatakbo ng isang maliit na accounting firm sa downtown Chicago. Si Mama naman ay isang guro sa elementarya, isang tipikal na pamilya ng middle class. Si Ryan ang kapatid ko, na kasalukuyang nasa huling taon ng pag-aaral sa Northwestern University, ay may kaba ayon sa akin. Napakakabaligtaran niya sa akin, talagang mahilig siya sa mga adventure. Ate, bakit ka ganyan kaingat? Isang beses lang tayo mabubuhay. Ang laging sinasabi ni R, bawat weekend, nagka-camping o umakyat siya ng bundok kasama ang mga kaibigan. Sa kanyang paningin, baka ako ay napaka-boring. Sa totoo lang, palagi akong maingat mula pagkabata, takot sa mga bagong lugar, at mas gusto kong mag-isa. Ngunit mayroon akong isang kakaibang sitwasyon na hindi tulad ng iba. Matindi ang takot ko sa gabi, extreme nyctophobia. Kailangan kong balikan ang taon kung kailan ako nag-12 anyos upang ikwento ito. Ito ay isang malamig na takip-silim ng Taglagas. Dahil may parent-teacher conference si Mama sa paaralan, kumain ako ng hapunan sa bahay ng best friend kong si Jessica. Pagkatapos, naglalakad na ako pauwi. Mga 15 minutong lakad lang ang layo ng bahay namin. Isang rutang madalas kong lakarin mag-isa. Paglubog ng araw, ang mga ilaw sa kalye ay nakabukas na. Ngunit hindi ko kailanman naisip na nakakatakot ang gabi. Lauren, mag-ingat ka pauwi ha. Tawagan mo ako kung matakot ka. Paalala sa akin ng nanay ni Jessica bago ako umalis. Okay lang po tita, malapit na ako. Ang sagot ko. Sa oras na iyon talagang kampante ako, naglalakad pa uwi habang nakasuot ng headphones at nakikinig sa aking paboritong musika tulad ng dati. Ngunit sa layong 2 block na lang mula sa bahay, biglang may humawak sa aking balikat mula sa likuran. Paglingon ko, isang lalaking nakasuot ng hoodie ang nakita ko. Nanginginig ang boses niya habang sinasabi, "Ibigay mo sa akin ang bag mo, dali." Sa sandaling iyon, tila tumigil ang tibok ng puso ko, sobrang takot. Hindi ko makita ang mukha ng lalaki dahil sa hoodie, ngunit nakita ko ang nanginginig niyang mga kamay, baka gumagamit ng droga. Sa nanginginig kong kamay, sinubukan kong hilahin ang bag para ibigay sa kanya. Sa sandaling iyon, hindi ko alam kung saan nanggaling ang isang malakas na boses. "Lauren, okay ka lang ba?" Si Mr. Anderson, isang kapitbahay na kasama ang aso, iyon. Nang marinig ng lalaki ang boses ni Mr. Anderson, kaagad niyang itinapon ang bag ko sa lupa at tumakas papunta sa kadiliman. Wala na, ligtas ka na. Pagpapatibay ni Mr. Anderson habang kinakabahan ako. Ngunit mula noon, hindi ko na makontrol ang aking katawan. Nanghina ang aking mga binti, hindi ako makatayo ng maayos. Nagbago ang aking buhay simula noon. Hindi na ako makalabas ng bahay paglubog ng araw. Sa simula, inakala ng mga magulang ko na mawawala rin ito sa paglipas ng panahon.
Lauren, okay lang yan. Nakakita ka lang ng masamang tao. Hindi lahat sila ganyan. Pag-alo ng mama ko. Ngunit lumipas ang ilang linggo. Hindi ito bumuti. Paglubog ng araw, nagkakaroon ako ng panic attack, mabilis na tibok ng puso, pinagpapawisan ng palad, at nahihirapan akong huminga. Pagkatapos, dinala ako ni mama sa isang counselor. Sabi ng counselor, post-traumatic stress disorder. Ang mayroon ako. Kahit pa sa counseling at gamot, walang gaanong naging epekto. Nang magkolehiyo ako, maraming pagsubok ang kinaharap ko dahil sa problemang ito. Kapag iniimbitahan ako ng mga kaibigan sa mga party sa gabi, kailangan kong tumanggi. Lauren, pupunta kami sa bagong bar mamaya. Sama ka? Pasensya na, hindi ako makakasama. May lakad ba kayo? Wala, ganoon lang. Paulit-ulit ang ganitong usapan at unti-unti akong lumayo sa mga kaibigan. Sa simula, sinubukan nilang umunawa, ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimula silang mabigo sa akin. Ganoon din sa dating. Noong third year ako sa kolehiyo, nagkaroon ako ng kasintahan na tunay kong minahal, ngunit nagtapos din ang relasyon dahil sa aking problema. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka pwedeng lumabas sa gabi, kaya kailan tayo magde-date? Hindi natin pwedeng gawin ang romantikong hapunan, hindi rin tayo makakapanood ng pelikula sa sinehan. Ano itong pag-ibig? Galit na tanong ni Brandon noong wala akong masabi. Dahil tama siya, hindi naiintindihan ng karamihan at hindi nagtatagal ang mga relasyon. Nang magsimula akong magtrabaho, ganoon pa rin. Mabuti na lamang at karaniwan sa Netflix ang work from home. Sa mga araw na kailangan ng overtime, pwede akong magtrabaho sa bahay. Ngunit mayroon pa ring maraming limitasyon, lalo na kapag may shoot sa ibang bansa o sa gabi. Lauren, mahalaga talaga itong night shoot ngayon, kailangan mong nandoon, sabi ng producer. Pasensya na po, sobrang sorry. Pero mayroon akong personal na bagay sa gabi, kailangan kong humingi ng paumanhin sa bawat pagkakataon. Sa simula, nagkunwari silang nauunawaan, ngunit sa paglipas ng panahon, naramdaman kong hindi ako sapat na dedicated sa trabaho. Ang pamilya ko naman, sa simula ay nag-aalala, ngunit kalaunan ay napapagod na rin. Lalo na ang kapatid ko, na direkta. Ate, hanggang kailan ka magiging ganito? Kalahati pa lang ng buhay mo ang nabuhay mo. Magpatingin ka na ulit, hindi pwedeng laging ganito. Tama siya, talagang sa oras lang na may araw ako nabubuhay. Ang mga kaibigan, sa simula ay sinubukang umunawa, ngunit lumipas ang panahon, nabawasan na ang aming pag-uusap. Ang mga taong hindi makasama sa mga evening gathering ay natural na nagiging malayong kaibigan. Mas madalas akong mag-isa. Ngunit noong fall na karaang taon, may nangyaring nakapagpabago sa aking buhay. Binigyan ako ng kumpanya ng isang bagong proyekto. Lauren, mayroon kaming napaka-interesanteng proyekto tungkol sa pinakaligtas na bansa sa gabi sa buong mundo, ang Pilipinas. Sana ikaw ang mamahala sa paggawa ng documentary, sabi ni Jennifer. Nang sinabi niya iyon, talagang kinabahan ako. Ako natakot sa gabi, ang gagawa ng documentary tungkol sa kaligtasan sa gabi. Mayroon pa bang mas ironic pa dyan? Sa tingin ko ay medyo mahirap iyan. Pwede bang ibang tao na lang ang gumawa? Ngunit, walang sino man ang mas makatotohanang makakalapit sa temang ito kaysa sa iyo. Tingnan ang buong kwento ng gabi mula sa pananaw ng isang taong takot sa dilim, hindi ba iyan kaakit-akit? Oo naman, gusto kong tumanggi, ngunit noong gabing iyon, habang nakahiga sa kama, patuloy kong naisip, mayroon bang talagang ligtas na bansa sa gabi? Kung may ganoong lugar, maaari ko rin bang i-enjoy ang gabi ng malaya tulad ng ibang tao? Baka ito na ang huling pagkakataon ko para malampasan ang aking trauma. Matapos mag-isip ng ilang araw, nagkaroon ako ng lakas ng loob na tanggapin ang proyekto. Takot man, naisip kong hindi ko pwedeng habambuhay na mabuhay na takot sa gabi. Nang ipaalam ko ang balitang ito sa aking pamilya, nahati ang kanilang reaksyon. Mag-isa kang pupunta sa Pilipinas at mag-shoot sa gabi? Sigurado ka bang walang problema? Nag-alala si Mama. Ngunit si R, ang kapatid ko, ang nag-udyok sa akin. Ate, sa wakas may pagkakataon ka ng magbago. Kailangan mong magtagumpay. Talagang susuporta ako sa'yo! Ang taus-pusong pag-uudyok niya ay nagbigay sa akin ng malaking lakas. Kaya naman, nagsimula akong maghanda para sa pagpunta sa Maynila. Nag-aral ako ng mga pangunahing pag-uusap sa Filipino, nag-aral ng kulturang Pilipino at sinuri ang mga gamit sa kamera. Pagsapit ng araw ng pag-alis, naghalo ang pagkabalisa at pag-asa. Ngunit ito ang pinakamalaking hamon na hinarap ko sa aking buhay, kaya't medyo sabik din ako. Sa sandaling makarating ako sa Ninoy Aquino International Airport, alam kong nagsimula na ang pinakamahalagang paglalakbay sa aking buhay.
Pagdating ko sa Maynila unang gabi, talagang nasyak ako. Sa bus mula sa Paliparan papasok sa syudad, lampas na ng alas 12 ng hating gabi. Ngunit ang mga kalye ay napakaliwanag at puno ng sigla. Isang tanawin na talagang hindi ko maisip sa Chicago. Pagkatapos mag-check-in sa hotel, nagdesisyon akong lumabas muna sandali. Kahit takot ako, kailangan kong maging matapang para sa project. Paglabas ko ng lobby, naglakad ako sa mga kalye ng Malate bilang angkop na lugar para sa night scene at street life. Bagamat hating gabi na, ang mga tao ay naglalakad ng napakakalmado. Pumasok ako sa isang convenience store at nakita ko ang isang nakakagulat na eksena. Isang babaeng tila nasa early 20s, nag-iisa, nagraramen habang nakangiti at naglalaro sa kanyang telepono. Isang bagay na talagang hindi ko maiisip sa Chicago, nakakagulat. Nang hindi ko namamalayan, nakapagsalita ako ng iilang salita sa Filipino. Ang babae ay napatingin sa akin. "Ma'am, foreigner po kayo. Ang galing niyo mag-Filipino." "Salamat," sagot ko. "Pero hindi po ba kayo natatakot maglakad mag-isa sa ganitong oras?" Nagulat ako sa kanyang sagot. "Natatakot? Dito tayo sa Pilipinas. Ano ang dapat katakutan? Mas tahimik at mas maganda pa nga sa madaling araw." Ang sagot na iyon ay tunay na nakapagpabago sa pananaw ko. Ang sabing hindi nakakatakot ang gabi ng ganoon na lang. Matagal ko nang hindi naririnig iyon. Pumunta rin ako sa istasyon ng tren ng MRT bilang angkop na halili sa subway. Mga office worker na paalis sa trabaho ang tahimik na bumababa sa hagdan. Marami ring mga babaeng pasahero, ngunit wala silang anumang senyales ng pagkabalisa, mukha silang pagod, ngunit walang anino ng kaba. Totoo bang hindi talaga nakakatakot ang gabi sa bansang ito? Ang tanong na ito ay patuloy na umiikot sa aking isipan. Kinabukasan, nagsimula ang formal na interview. Una, nagpasya akong pumunta sa Makati City Hall upang makipagkita sa mga opisyal na responsable sa mga patakaran sa kaligtasan sa gabi. "Hello, Ms. Lauren. Narinig po namin na gagawa kayo ng documentary tungkol sa kaligtasan sa gabi sa Pilipinas. Bati sa akin ng isang kawani mula sa Manila Metropolitan Safety Office bilang angkop na ahensya na nakipag-ugnayan sa akin sa Ingles." "Opo, tama po. Gusto ko talagang personal na makumpirma kung ligtas ba ang Pilipinas sa gabi. Kung gayon, ipapakilala ko sa inyo ang aming Night Urban Safety Policy Consultant, si Ginoong Lindsay Howe, pinalitan ng pangalan mula kay Lindsay Howe para sa lokal na tunog. Siya ang eksperto sa bagay na ito. Kaya doon ko nakilala ang isang taong nagngangalang Lindsay Howe. Ang una kong impresyon sa kanya ay kakaiba, matangkad siya. May malapad na pangangatawan at may malamig na ekspresyon, ngunit hindi ko alam kung bakit nagbibigay siya ng pakiramdam ng pagiging maaasahan. "Kumusta? Ako si Lindsay Howe," bati niya. "Ako si Lauren H. Pleased to meet you." Nang magkamay kami, naramdaman ko na matibay talaga ang kanyang kamay. Iba ito sa kamay ng karaniwang office worker. "Isa ka bang government employee?" tanong ko. "Hindi. Isa akong private contractor na responsable sa mga night patrol, women's safety system at iba pa." Maikli niyang sagot. Napakakaunti niyang magsalita, concise lang sa mga kinakailangan, ngunit hindi ko naramdaman na hindi ako komportable. Sa halip, nakaramdam ako ng kapanatagan. "Kung gayon, simulan na nating tingnan ang mga scene sa gabi simula ngayon. Okay?" tanong ko. "Sige po, aalagaan ko kayo." Ang una naming shooting location ay malapit sa Quiapo Night Market, bilang angkop na night market. Nagkita kami roon ng alas 7 ng gabi, maaga siyang dumating. "Sanay po akong maagang dumating," paliwanag niya. Habang naglalakad kami sa kalye ng palengke, ipinaliwanag niya ang night patrol at ang CCTV system. "Tingnan mo, madam, bawat poste ay may nakakabit na CCTV. Nakita mo ba yung asul na ilaw? Iyon ang emergency help button. Kahit sino ay pwedeng pindutin iyon kapag may emergency at agad itong kokonekta sa pulisya." "Talaga? Kahanga-hanga. May gumagamit ba niyan?" tanong ko. "Mas madalas kaysa sa inaakala mo, lalo na ang mga babae. Malaking tulong iyan para maglakad ng ligtas sa gabi. Kaya't ilang araw kaming magkasama sa pag-shoot sa iba't ibang lugar. Ayala Triangle, Bonifacio Global City, Malate at Magallanes bilang angkop na lugar. Naglakad kami sa mga pangunahing kalsada ng Maynila na matao kahit madaling araw. Sa simula ng gabi, takot pa rin ako, ngunit nang nariyan si Ginoong Lin sa tabi ko, unti-unti akong nakakaramdam ng kapayapaan.
Ngunit pagkalipas ng ilang araw, may napansin akong kakaiba. Palagi siyang nasa kaliwa at likuran ko anuman ang aking puntahan, nananatili siya sa posisyong iyon. Ginoong Lin, bakit po laging kayo nasa kaliwa at likuran ko? Sanay lang po ba kayong ganyan? Sanay lang po. Iyon ang pinakaangkop na posisyon para obserbahan ang paligid, sagot niya. Matapos kong marinig iyon, naramdaman ko talaga na palagi siyang alerto sa paligid at tila mas maingat pa siya kapag dumadaan sa mga eskinita. Pagkalipas ng halos 10 araw, may nangyaring talaga namang nakakagulat. Nagsushoot kami ng night patrol sa Magallanes nang biglang may narinig kaming sigaw, tulong, isang boses ng babae. Natigilan ang katawan ko sa takot, ngunit agad si Ginoong Lin na tumakbo sa direksyon ng ingay. Sinundan ko siya para tingnan. Isang babaeng nasa 20s ang lalabas mula sa CR at may isang lalaki na nagtatangkang kunan siya ng iligal na larawan. Nang makita siya ng babae, sumigaw siya. Ang lalaki ay sumigaw pabalik sa babae. Anong ginagawa mo? At lumapit siya ng may banta. Mukhang talagang delikado ang sitwasyon, ngunit nang dumating si Ginoong Lin, nagbago ang lahat. Sa nakakagulat na bilis, nilapitan niya ang lalaki at agad na napasuko ito. Hindi ko nakita kung paano niya ginawa, ngunit tiyak na nakahandusay sa lupa ang lalaki. Ano po ang ginawa ninyo? Tanong ko ng may pagkamangha. Sanay lang po, ang sagot niya, simple pa rin. Ngunit sa sandaling iyon, napagtanto ko na hindi siya ordinaryong tao. Dumating ang mga pulis at dinala ang lalaki. Patuloy na nagpapasalamat ang babae kay Ginoong Lin. Maraming salamat po. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Wala iyon. Mas mag-ingat ka na lang sa susunod, sabi niya. Simula sa araw na iyon, hindi ko na mapigilan ang pag-iisip tungkol kay Ginoong Lin. Ano ba talaga ang kanyang tunay na pagkatao? Patuloy na lumalabas ang aking kuryosidad. Pagkalipas pa ng ilang araw, nagkaroon ako ng lakas ng loob na tanungin siya. Aminin na po ninyo, ano ba talaga ang pagkatao ninyo? Hindi po siguro kayo ordinaryong consultant lang, di ba? Nanahimik siya ng matagal, pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita. Ako po ay galing sa Philippine Marine Corps Force Reconnaissance Unit, Recon Unit. 13 taon ako sa Recon Unit, nakatuon sa mga Night Special Operations, Anti-Terrorism, Hostage Rescue, at Intelligence Gathering. Nagretiro ako mga 3 taon na ang nakalipas. At ang ginagawa ko po ngayon? Nagbabantay lang po ako sa tabi ng mga taong takot sa gabi. Hindi man ito nangangailangan ng espesyal na kasanayan, ginagawa ko dahil ito ang kaya kong gawin. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang lahat bakit siya laging nasa likuran ko na nagmamasid, bakit kaya niyang tumugon ng ganoon kabilis sa sitwasyon. At ngayon, binabantayan niya ako dahil iyon ang kanyang misyon? Nang marinig ko ang huling linyang iyon, may kakaibang pakiramdam ako, isang mainit na pakiramdam kasabay ng pasasalamat. Bakit mo ginagawa ang trabahong ito? Tanong ko, sa militar marami akong night missions. Alam kong maaaring maging mapanganib ang gabi. Ngunit ito rin ang oras kung kailan pwedeng may mabantayan. Nang magretiro ako at nag-iisip kung ano ang gagawin, inalok ako ng trabahong ito na may kinalaman sa night safety. Naisip kong makakatulong ang aking karanasan. Nang marinig ko ang taos-puso niyang sagot, napagtanto ko na hindi lang siya tumutulong sa akin sa trabaho, kundi gusto niya talagang protektahan ang mga tao. Sa paglalakad pabalik sa hotel ng gabing iyon, may bagong emosyon sa aking puso. Sa unang pagkakataon, hindi ito takot sa gabi, kundi pag-asa sa gabi. Nakakapagtaka. Ang 15 taon kong takot sa gabi, sa unang pagkakataon, ay nakaramdam ng pag-asam sa gabi. Alam ko ang dahilan. Dahil sa taong nagngangalang Lin Zihao. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, itinaas ko ang aking tingin sa kalangitan ng Maynila at nakaramdam ng payapang kalooban at naisip kong makikita ko siyang muli bukas. Mayroon akong kaunting pag-asam sa pagdating ng gabi. Ito ang unang pagkakataon sa aking buhay na inaasahan ko ang pagdating ng gabi. Sa mga sumunod na araw, hindi ko mapigilan ang pag-iisip kay Lin Zihao. Sa halos bawat gabi, naglalakad kami sa iba't ibang bahagi ng Maynila para sa shooting. Napagtanto kong mas lalo akong nahuhumaling sa kanya at may mas kahanga-hangang nangyari. Ang takot ko sa gabi ay halos hindi ko na maramdaman. Siyempre, kapag nasa tabi lang niya ako. Ngunit ito ang unang pagkakataon sa loob ng 15 taon na hindi nakakatakot ang gabi. Ginoong Lin, napakagaling niyo. Hindi na ako natatakot ngayon. Buti naman, tunay bang dahil ligtas ang Pilipinas? Ligtas din, ngunit malaki rin ang papel ng iyong pagiging matapang.
Ang kanyang mga salita ay nagpainit sa aking puso. Sa unang pagkakataon, nalaman ko kung gaano kasaya ang mapahalagahan ng iyong tapang. Habang nagpapatuloy ang shooting, nagsimula kaming magkaroon ng mas malalim na pag-uusap. Sa isang coffee shop habang naghahanda para sa interview, unti-unti kong narinig ang kanyang kwento. Masakit ba ang buhay militar, Ginoong Lin? Masakit? Lalo na ang mga night training namin. Ngunit salamat sa mga iyon, kaya ko ngayon ang ganitong trabaho. Kaya hindi ako nagsisisi. Ano ang sinasabi ng pamilya mo? Nag-alala sila sa simula. Akala nila mapanganib ang trabaho ko, ngunit parang naiintindihan na nila ngayon. Mahinahon niyang sinabi, ngunit naramdaman ko ang lalim ng katapatan sa kanyang mga salita. Nangyari ang isang napaka-espesyal na bagay habang nagsushoot kami sa Eastwood City bilang angkop na modernong lugar ng mapraning. Biglang umulan ng malakas. Wala akong dalang payong at nagpanik ako. Ngunit hinubad ni Ginoong Lin ang kanyang jacket at ipinatong sa ulo ko. Malulunod ka sa sipon niyan. Anong mangyayari sa inyo, Ginoong Lin? Wala lang. Sanay na ako. Sa sandaling iyon, talagang lumundag ang puso ko. Sa ilalim ng ulan, tila mas guwapo siya. Nagtago kami sa isang kalapit na cafe, uminom ng mainit na kape, at nagkaroon ng mas malalim na pag-uusap. Bakit po hindi pa kayo nag-aasawa, Ginoong Lin? Bigla na lang lumabas ang tanong, pati ako ay nagulat sa sarili ko. Gusto ko munang mag-focus sa trabaho. At sa ganitong uri ng trabaho, mahirap makahanap ng kasintahan. Mahirap makahanap ng oras para sa date dahil madalas akong nasa gabi at mahirap ding unawain ng mga babae ang trabaho ko. Nang marinig ko iyon, naging komplikado ang aking damdamin. Baka ako ang taong makakaintindi sa kanya. Naisip ko, ang pagtatrabaho sa gabi para bantayan ng isang tao, hindi ba iyon ang pinakaromantiko? Naisip ko iyon habang pauwi kami. Sinubukan kong ayusin ang aking damdamin, malinaw na may espesyal na nararamdaman ako sa kanya, ngunit kailangan ko nang bumalik sa Amerika pagkatapos ng shooting. Sa pagtatapos ng shooting pagkatapos ng isang linggo, hindi ko na matiis. Gusto ko siyang mas makilala, gusto kong marinig ang kanyang tunay na kwento. Habang naglalakad kami sa Rizal Park bilang angkop na pampublikong parke sa hating gabi, tinanong ko siya, Ginoong Lin, sabihin niyo na po sa akin ng totoo, ano ba talaga ang pagkatao ninyo? Tahimik siyang matagal, pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita. Ako po ay galing sa Philippine Marine Corps Force Reconnaissance Unit. Recon Unit, 13 taon, Night Special Operations, Anti-Terrorism, Hostage Rescue, Intelligence Gathering. Nang magretiro ako, nag-aalala ako kung ano ang gagawin ko, ngunit nakatanggap ako ng suhestiyon para sa trabahong may kinalaman sa night safety. Naisip kong makakatulong ang aking karanasan. Hindi ba kayo napapagod? Hindi. Sa halip, nararamdaman kong makabuluhan. Sa militar, ang trabaho ko ay pumatay ng kaaway. Ngayon, ang trabaho ko ay protektahan ang mga tao. Pagkatapos, idinagdag niya ang pangungusap na ganap na nagpabago sa aking puso. Ngayon, ang trabaho ko ay bantayan ang mga taong takot sa gabi, lalo na kapag may pagnanais akong protektahan ang isang tao. Nang marinig ko ang huling pangungusap na iyon, mabilis na tumibok ang puso ko. Ang taong iyon ba ay ako? Ang kanyang tapat na sagot ay nagpahinto sa akin. Sa simula, trabaho lang. Ngunit habang tumatagal, talagang nagkaroon ako ng pagnanais na bantayan ka. Ang taong 15 taong nagdurusa dahil sa takot sa gabi na nagkaroon ng tapang na pumunta rito, pakiramdam ko ay napakaganda nito. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang lahat. Kung paano niya ako tinitingnan hanggang ngayon, bakit siya laging nasa tabi ko. At hanggang ngayon, binabantayan pa rin kita. Iyon ay dahil trabaho ko, at iyon din ang damdamin ko. Marami akong inisip ng gabing iyon sa aking silid tulugan habang nakatingin sa labas. Dahil sa lalaking ito, hindi takot sa gabi ang naramdaman ko, kundi pangungulila sa gabi sa unang pagkakataon. Sa 15 taon ng takot sa gabi, inaasam ko na ang pagdating ng gabi at ang dahilan ay napakalinaw. Ang mga gabing kasama si Ginoong Lin ay napakahalaga. Kinabukasan sa aming huling shoot, komplikado ang aking damdamin. Kailangan ko nang bumalik sa Amerika. Miss Lauren, kumusta ang shooting? Napakaganda po. Ito ang unang beses sa buhay ko na nagkaroon ako ng ganitong karanasan. Umaasa akong hindi na ako matatakot sa gabi pag uwi ko. Wala na pong takot kung wala na si Ginoong Lin? Medyo nataranta niyang tanong. Mayroon din pong takot, pero alam kong darating ang panahon at mawawala rin iyan. Alam ko na hindi na ako natatakot sa gabi, hindi dahil ligtas ang Pilipinas, kundi dahil nandyan kayo sa tabi ko.
Ang aming huling gabi, umakyat kami sa rooftop bar sa isang mataas na gusali sa Makati bilang angkop na lugar para sa night view upang panoorin ang tanawin ng Maynila. Talagang maganda ang tanawin, ang liwanag, ang kapayapaan, sabi ko. Oo, gusto ko rin ang tanawing ito kahit gabi, mukha itong mainit at payapa. Tama po kayo. Tinitigan niya ako, Miss Lauren, nakikita mo na ang gabi ng maganda ngayon, hindi ba? Lahat po iyan ay dahil sa inyo, Ginoong Lynn. Sa aming pagpapaalam sa airport, halos maiyak na ako ngunit pinigilan ko. Lubos akong nagpapasalamat, binago niya ang aking buhay. Ako rin, Miss Lauren, dahil sa iyo, nahanap ko ang mas malaking kahulugan sa aking trabaho. Magiging maayos ka sa Amerika. Ginoong Lynn, kailangan mo ring mag-ingat sa iyong kalusugan. Pagbalik ko sa Chicago, isang malaking shock ang sumalubong sa akin. Ang takot ko sa gabi na hindi ko naramdaman sa Maynila ay bumalik. Mula sa unang gabi, natakot na ako. Ang paglalakad mula sa hotel patungo sa bahay ay naging kasing takot muli ng dati. Ang mga balita tungkol sa pamamaril ay patuloy na lumalabas. At ang mga kalye ay mukhang mapanganib. Doon ko napagtanto. Hindi dahil ligtas ang Pilipinas ang hindi ako natatakot, kundi dahil nandoon si Linzihaw sa tabi ko. Hindi ako makatulog gabi-gabi, inaalala ang mga oras sa Maynila, ang mga gabing tahimik at mainit na aming nilakad. Ang pinakamahalaga, na-miss ko siya. Sa huli, nagdesisyon akong bumalik sa Maynila. Hindi na para sa shooting o contract, kundi para sa tunay kong nararamdaman. Isang buwan matapos bumalik sa Chicago, talagang nahihirapan ako. Nagtagumpay ang documentary, maganda ang ratings nito, ngunit wala akong kagalakan. Lauren, napakaganda ng ginawa mo, mataas ang ratings mo, sabi ni Jennifer. Salamat, sagot ko, ngunit parang bumalik na ako sa dati. Natakot na ako muli sa unang gabi pagbalik ko sa Amerika. Ang tibok ng puso ko ay mabilis mula sa airport hanggang sa aming pintuan. Pinakiusapan ko ang taxi driver na ihatid ako mismo sa pintuan, ngunit hindi pa rin ako mapakali. Pagdating sa bahay, 3 beses kong sinigurado ang main door at muling sinuri ang mga bintana, mga bagay na hindi ko ginawa sa Maynila. Bakit ganito? Nang gabing iyon, habang nanonood ng balita, naintindihan ko. May balita tungkol sa isang shooting incident sa Chicago, 3 sugatan. Mga balitang tulad nito, pagnanakaw, pamamaril ang patuloy na lumalabas. Doon ko nalaman, hindi lang ang kaligtasan ng bansa ang dahilan kung bakit hindi ako natakot sa Pilipinas. Isang linggo ang lumipas, nakausap ko si R, ang kapatid ko. Ate, parang nagbago ka nang umuwi mula sa Pilipinas, pero bakit parang malungkot ka ngayon? Wala R, okay lang ako. Ate, sabihin mo na sa akin ang totoo. Ano ang nangyari kay Linzihaw? At ang mga gabing kasama mo siya, at ang pangungulila mo ngayon, sabihin mo lahat, pilit niya. Sa huli, ikinuwento ko lahat kay R. Ate, edi bumalik ka na lang. Bakit mo pinahihirapan ang sarili mo? Ang kailangan mo lang gawin ay bumalik sa lugar kung saan ka masaya. Ang mga salita ni R, gaano man kasimple, ay tumama sa akin. Bakit ko pa itinuturing na mahirap? Sa loob ng ilang araw, nag-isip ako. Bawat gabi bago matulog, inaalala ko ang mga gabing nilakad namin sa mga night market ng Maynila, ang mainit na kape na aming ininom, ang bawat sandali kung saan siya tahimik na nagbabantay sa tabi ko. Lalo kong naaalala ang tanawin sa tabing dagat ng Manila Bay bilang angkop na baybaying iyon ang unang pagkakataon na nakita kong maganda ang gabi. Gusto kong muling mabuhay ang mga gabing iyon. Sa huli, nagdesisyon akong mag-resign sa kumpanya. Talaga bang gagawin mo iyon, Mama? Tanong ni Mama nang may pag-aalala. Opo, Mama. Ngayon, gusto ko na sundin ang puso ko. Ano ang mangyayari sa trabaho? Maghahanap ako ng trabaho sa Maynila. Ngayon, mas mahalaga na mabuhay ako ng totoo. Hindi ko inaasahan. Naiintindihan ako ni Papa. Lauren, ang kaligayahan mo ang pinakamahalaga. Kung doon ka talaga masaya, tama lang na bumalik ka. Sa pagtanggap ng suporta ng pamilya, nag-book ako ng flight papuntang Maynila. Ngunit may problema. Hindi ko pa naabisuhan si Ginoong Lynn. Nag-isip ako kung magugulat ba siya sa biglaang pagdating ko. Ngunit sa huli ay nagdesisyon akong ito ang pinakatapat na paraan para maipakita ang aking damdamin. Nang makarating ako sa NAIA, talagang natuwa ang puso ko. Pagkalipas ng 2 buwan, ang pagtapak ko sa lupa ng Pilipinas ay nagdulot ng labis na kagalakan. Pagpasok sa Maynila, ang mga kalye ay puno pa rin ng sigla. Ang mga ilaw trapiko ay maliwanag at ang mga taong naglalakad sa gabi lahat ay mukhang kasing misko.
Pagkatapos kong mag-iwan ng gamit sa hotel, agad kong tinawagan si Ginoong Lin, ngunit hindi niya sinagot. Nag-text ako, wala ring tugon. Nag-alala ako baka pinalitan na niya ang numero niya. Kaya naman, tumawag ako sa Manila City Hall. Nandyan po ba si Consultant Lin Jihao? Si Ginoong Lin, nasa field po siya ngayon. Mukhang baka mamaya pa po siya makabalik ngayon. Mabuti na lang at nandoon pa rin siya sa trabaho. Sa gabing iyon, nagpunta ako sa Manila Bay, ang lugar kung saan kami madalas magkasama. Umupo ako sa bangko at bumili ng ramen sa convenience store, kumakain mag-isa. Pagkatapos, may narinig akong pamilyar na boses mula sa likuran. Ang paglalakad mag-isa sa ganitong oras, hindi ba iyon mapanganib? Nagulat ako, nang lumingon ako, naroon siya. Pagkalipas ng 2 buwan, siya pa rin si Ginoong Lin. Ginoong Lin, si Miss Lauren po talaga iyan. Kailan ka pa dumating? Ngayon lang. Sinubukan kitang tawagan, pero hindi ko nakuha. Sorry, nasa field ako at hindi ko nakita. Pagpapaliwanag niya. Pinutol ko ang kanyang sasabihin. Pumunta ako rito dahil gusto kong muling mabuhay ang mga gabing kasama ka. Sa Amerika, nalaman ko na hindi dahil ligtas ang Pilipinas kaya hindi ako natatakot, kundi dahil nandoon kayo sa tabi ko. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkamangha patungo sa tuwa. Talaga? Kaya ka bumalik? Opo. Sa pagkakataong ito, hindi para sa trabaho o kontrata, kundi para sundin ang aking puso. Tahimik si Ginoong Lin ng matagal, pagkatapos ay pumunta sa convenience store, bumili ng isa pang mangkok ng ramen at umupo sa tabi ko. Kung gayon, pwede na tayong maglakad sa gabi nang sabay ngayon, hindi ba? Hindi na kailangang matakot ng mag-isa. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, halos maiyak na ako. Pagdating ko sa Maynila, hindi ako makatulog gabi-gabi dahil sa sobrang saya. Kaya maglalakad na lang tayo gabi-gabi. Hindi na kailangang matakot ng mag-isa. Kaya naman, nagsimula kaming muli. Sa pagkakataong ito, hindi bilang proyekto, kundi bilang 2 taong may pagtingin sa isa't isa. Mula kinabukasan, ipinakita sa akin ni Ginoong Lin ang mga bagong mukha ng Maynila. Sa araw, naglakad kami sa Rizal Hall National Museum bilang angkop na cultural landmark at sa Binondo Chinatown bilang angkop na historical area. Sa Quiapo Night Market, ipinakilala niya ako sa masarap na chicken barbecue at sa kwek-kwek bilang angkop na street food. Ang lasa ng malutong na fried fish balls ay naaalala ko pa rin. Pagdating ng gabi, kumain kami ng isaw at balut bilang angkop na iconic street food sa tabi ng Baywalk bilang angkop na Bay Area at tinamasa ang sunset ng Maynila. Mula sa Makati Skyline bilang angkop na modernong view, humanga ako sa walang katapusang ilaw ng syudad. Nagbike kami sa CCP Complex, SM Mall of Asia Bay Area bilang angkop na bike area. Naramdaman ang kapayapaan ng isang maliit na luntiang kanlungan sa gitna ng lungsod. Sa Malate Ermita, nanood kami ng mga street performer at sinipsip ang enerhiya ng kabataan. Ang mga lugar na hindi ko napakita noon dahil sa aking trabaho, ngayon ay nai-enjoy ko na parang isang turista. Napakaganda talaga. Napakaraming kulay ng Maynila. Ang bawat sandali na kasama ko siya ay parang panaginip ang traditional beauty ng araw at ang modernong kagandahan ng gabi ay sabay kong naranasan. Lubos akong nalubog sa syudad na ito, lalo na ang mga oras na magkasama kami sa gabi na parang mahika. 1 buwan ang lumipas, nagkaroon ako ng pagkakataong magtrabaho bilang freelance content creator para sa isang kumpanya na gumagawa ng mga content tungkol sa Pilipinas. Talaga bang mananatili ka sa Pilipinas, Ginoong Lin? Tanong niya ng may pag-iingat. Opo, ito na ang tahanan ko. Ang pinakamahalaga, nandoon si Ginoong Lin. Masaya ako na si Miss Lauren ay mananatili na rito. 1 taon na ang lumipas mula noon. Nakatira pa rin ako sa Maynila at bawat gabi, naglalakad kami ni Ginoong Lin. Kahapon, naglalakad kami sa Manila Bay at nagkukwentuhan. Dahil sa iyo, Ginoong Lin, lubos na nagbago ang buhay ko. Dahil sa iyo, Miss Lauren, nahanap ko ang mas malaking kahulugan sa aking trabaho. Makakalakad pa ba tayo ng magkasama sa mga darating na gabi? Oo, habang buhay tayong maglalakad. Ngayon, masaya na ako. Ang gabi na 19 taon kong kinatatakutan, ngayon ay ang oras na aking pinaka-inaasam. Ang pinakamahalaga, may taong nagbabantay sa tabi ko, iyon ang pinakadakilang kaligayahan. Kapag kausap ko ang aking pamilya sa Amerika, sinasabi nilang, talagang nagbago ka na ate. Ang boses mo ay mas maliwanag na ngayon. Magaling talaga ang pagkakagawa mo sa Pilipinas.
Tulad ng sinabi ni R, nagbago ako ng husto. Hindi lang sa hindi na ako natatakot sa gabi, kundi dahil alam ko na kung gaano kahalaga ang buhay kasama ang taong mahal mo. Ngayon kapag tumitingin ako sa labas, nakikita ko ang gabi ng Maynila isang gabi na mainit at ligtas, naghihintay sa akin, at kasama nito may taong nagbabantay sa akin.